Hello mga kasari, magandang araw po sa ating lahat. Actually, medyo umaambon ngayon. Medyo kanina pang umaga, masama ang panahon. So for today's video mga kasari, isa na namang katanungan ng kapwa ko tindero at tindera ang ating tutugunan or magbibigay lang tayo sa kanila ng konting advice kumbaga dun sa problema na kanilang kinakaharap ngayon. Padaanin muna natin yung motor. So mga kasari, ito ay request ng lalaki. Ayan. Request po ni Sir Marlon Umalos. Babasahin na po natin mga kasari. Madam, ano po pwede maipayo mo sa akin? Kasi itong kapitbahay namin na nagsari-sari store din, laging ginagawa. Siguro to guys, ginagaya mga paninda namin. Pag alam niya na mabenta paninda namin, bibili din daw yung kapitbahay niya, tapos ibebenta ng mas mura. Medyo may pagkamayabang siya, madam, kahit kakaunti naman lang din paninda niya. Sana mapansin. So yan po ang katanungan ni Sir Marlon. So ito po yung madalas na nagiging problema ng kapwa ko sari-sari store owner kapag nagkakaroon po sila ng malapit na kakumpetensya, katabing tindahan, bagong tayong tindahan, minsan katapat na katapat pa. Yan yung talagang nagiging main problem, yung paggaya ng mga paninda, gagayahin yung mga nakikita nila sa'yo na meron yung tindahan mo, tapos kapag nalaman nila yung presyo, madali lang naman malaman yung presyo mo, mag-utos lang sila dyan sa ibang tao, tapos malalaman na nila yung presyo mo, tapos ibebenta lang din nila yon sa mas mura sa presyo mo. So yan yung madalas na nagiging problema natin as a sari-sari store owner. Hindi lang basta may kakumpetensya tayo, may kahati sa mapapagbentahan natin, sa maaaring bumili sa tindahan natin, kundi maaari ding makaaway natin, ganyan. Pero depende po pa rin po sa atin, sa ating anong tawag doon, pagpapasensya. So, dito sa problema ni Sir Marlon, ito ay madalas nang nagiging problema natin. Pero ang maipapayo ko lang po sa inyo, masabaan pa po natin ang pasensya po natin. Kasi kung papatulan po natin yung mga ganyang tao, mas matutuwa po sila Parang sa isip nila is naging successful sila sa, ewan ko kung anong pang-aasar ba, or basta hindi ko alam kung anong mga pwedeng sabihin doon sa mga ginagawa nila. Isipin na lang din natin as a sari-sari store owner na gusto lang din nilang kumita pero sa maling paraan. Wala silang uniqueness at yung ginagawa nila ay ginaya lang sa inyo, pati inyong presyo. Hindi naman kayo ang maapektuhan kung magkaiba kayo ng pinagbilhan ng mga produkto na ginaya sa inyo. Sila naman yung maapektuhan. Mas maliit yung tutubuin nila. Tapos, ano pa ba? Ayun, maliit yung magiging kita nila. Kasi, nagpo-focus lang sila sa panggagaya ng mga paninda nyo, panggagaya ng presyo, or yun nga, mas binababaan pa nila. Wala silang sariling originality. May dumaan lang guys. So, ano pa ba ang masasabi ko dito? Kasi dito guys, hindi ko naman din nararanasan pilit kong inaano sa sarili ko na dapat meron akong sariling disposisyon dito sa sari-sari store. May mga paninda ko dito na wala sa iba. At ayun naman, kahit papano thankful naman ako na hindi naman nila ginagaya kung ano yung mga meron ako dito. Hindi naman halos nila binebenta. And bilang isang sari-sari store owner, dapat tanggapin din natin sa sarili natin na hindi lang tayo yung pwedeng magtinda ng mga item na yon, pwede rin sila. So, depende na lang sa atin kung paano natin pepresyohan. Pero kagaya nga sa pinoproblema nyo po na kada may malalaman sila na paninda na mabili sa inyo, gagayahin nila tapos mas bababaan nila yung presyo. Siguro magtiis lang po tayo ng konti, magpasensya ng konti, pero kung sumosobra na sila sa ginagawa nilang panggagaya sa inyo at meron na ding mga bagay na hindi kaaya-ayang ginagawa about sa inyo at
kung sinisiraan kayo, maigi po na kausapin po natin itong ating kakumpetensya, itong ating kapitbahay, nang tayo po ay malinawan sa ating iniisip, sa bumabagabag sa ating puso't damdamin, sa ating ulo. Ayan, mga bumabagabag, para masagot na rin yung katanungan nyo sa sarili nyo na bakit kayo ginagaya, idol ba kayo, kung bakit kayo ginagaya, 'di ba? So, ayun, lahat naman ng bagay ay may solusyon. Siguro nasa sa atin na lang kung paano natin ito masosolusyonan, and wag po tayong magpapaapekto kung tayo po ay ginagaya, yung presyo natin ginagaya. Matuwa nga po dapat tayo kasi ina-idolize tayo, at meron silang nakikita sa iyo at sa sari-sari store mo na gusto nilang gayahin. So, natatreten lang sila, kaya ginagaya nila yung paninda mo at mas binababaan pa nila yung presyo nila. Ayun, yun yung strategy nila, at wag na lang din po nating gagayahin. Doon po sila masaya sa hindi paglaban ng patas at hindi tamang pagpapatakbo ng sari-sari store. Basta lang may masabing tindahan, pero hindi nila ginagawa kung ano yung tama sa pagpapatakbo ng sari-sari store. Pero Sir Marlon, kung alam nyo naman na wala kayong tinatapakan na tao, malinis yung konsensya nyo, ipagpatuloy lang po natin nang hindi po tayo naapektuhan yung pagpapatakbo po ng ating sari-sari store. Ayun po, magaan sa loob na wala tayong masyadong iniisip, wala tayong stress na iniisip. So, pagpasensyahan na lang po natin pa, masabaan pa po natin ng pasensya, kasi kung magpapa-epekto po tayo, may stress po tayo, yung tindahan po natin ang maapektuhan. At kapag naapektuhan po yung ating sari-sari store, ay matutuwa po yung kakumpetensya. Gusto nyo po ba yon, na matuwa yung mga gumagaya sa inyo, gumagaya ng paninda nyo at mas binababaan pa? Syempre po hindi po, 'di ba? Kaya mas pag-igihan pa po natin, wag po natin ipakita sa gumagaya ng presyo nyo, ng paninda nyo, na kayo po ay naapektuhan. Mas pag-igihan nyo pa po ang inyong pagtitinda at pagmamanage ng inyong sari-sari store. So, yun lang po talaga ang masasabi ko sa inyo. Wag nyo masyadong dibdibin. Yun po. Pero kung below the belt na po, maigi po na kausapin po natin. Lahat naman po siguro ay madadaan sa mahinahon na pag-uusap. May mga tao lang na kahit mahinahon mo nang kausapin, sila pa ang mayabang, ganto ganyan. Pero kung alam nyo naman na walang patutunguhan kung kakausapin nyo, wag nyo na lang pong kausapin para hindi na humaba ang gulo. Pabayaan na lang po natin kasi dun po sila masaya, at bigyan na rin natin sila ng kasiyahan. Wag na lang po tayong gumante, kasi pinagpapala po ang mga tao na nagpapasensya. So, yun lamang po ang aking sagot sa inyong katanungan, Sir Marlon. Ayun po, hindi naman po magtatagal ay may stop din yung ginagawa nila. Mag-pray lang po tayo kay Lord. So, yun lang po. Thank you so much for watching, and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!